Magandang araw mga katropa. So, nandito na naman tayo. May tatalakayin tayo ngayon sa video na to. Gusto ko lang emphasize yung mga policy ni Facebook. So, marami sa atin talaga natin binabasa yung mga policy ni Facebook. So, nagtataka na lang tayo na makaka-receive tayo ng violation at saka restriction. So, advice ko sa inyo mga katropa at saka mga content creator, lalong-lalo na sa mga nag-uumpisa at mga baguhan. So, kasi usually sa atin, nag-upload lang ng videos, hindi natin alam na against pala sa policy. So, may tatlong policy si Facebook. Number 1 is yung Community Standard Policy, yung Partner Monetization Policy, at saka Content Monetization Policy. So, yan po yung pinaka-importante na dapat nating alam ng mga content creator. Kasi marami sa atin ay nalalabag natin yan ng mga policy yan ni Facebook. So, tatalakayan natin ngayon yung una lang is yung Community Standard Policy. So, ano ba yung Community Standard Policy? So, i-discuss natin yan. So, mga katropa, tatalakayan natin yung una is yung Community Standard Policy. So, yung Community Standard Policy, the Facebook Community Standards outline what is and isn't allowed on Facebook. So, ano yung pwede at hindi pwede. So, tatalakayan natin yan. Una is yung authenticity. So, we want to make sure the content people see on Facebook is authentic. So, mas maganda talaga na authentic yung content natin, yung mga videos na ina-upload natin. So, mas maganda yung tayo mismo yung gumawa, tayo mismo yung nasa video. So, yan po yung ibig sabihin ng authentic. So, marami ding way na maging authentic po yung isang content natin. Yung next is yung safety. So, we're committed to making Facebook a safe place. We remove content that could contribute to a risk of harm to the physical security of persons. Content that threatens people has the potential to intimidate, exclude, or silence others and isn't allowed on Facebook. So, bawal po tayo mag-post ng mga nudity, yung mga sexual na mga videos. So, bawal po tayong mag-upload or mag-download yung mga content natin na sexual or nudity. So, yung mga hindi kaaya-aya tignan sa Facebook. So, against po yan sa community standard ni Facebook. So, yung next is yung dignity. So, ito mga katropa, yung dignity is we believe that all people are equal in dignity and rights. We expect that people will respect the dignity of others and not harass or degrade others. Okay? So, ito yung bibigyan ko ng example. Ito, napakasikat to na TV influencer, si Rendon Labrador. Bakit nawala yung Facebook niya? So, unang-una is, alam niyo naman na naninira siya ng mga artista at saka mga ibang tao. So, dina-downgrade niya yung mga dignity ng isang influencer or isang artista. So, nung na-mass report siya is nawala kaagad siya sa Facebook kasi nga against yun sa community standard policy ni Facebook. So, hindi ko na po iisa-isahin dito lahat kasi marami pa. So, kayo na lang po ang magpatuloy, magbasa mga katropa at sana makatulong po sa inyo yung video na to. Punta po kayo sa support. So, dyan nyo po makikita lahat ng guidelines sa policy, lahat po makakatulong po sa inyo yan. So, gawin nyo po yung habit araw-araw na pag may time kayo ay magbasa po kayo sa support. So, dyan nyo lahat mapag-aaralan yung mga palisiya ni Facebook. So, kung nagustuhan niyo po yung video ko ngayon mga katropa at kapwa ko content creator, paki-share, like, and follow na rin po sa akin sa mga susunod na mga videos para mabigyan ko po kayo ng tips at ideas. Maraming salamat po and God bless.